ikatuluhan, the Lord was with Joseph. I like that. The Lord was with Joseph. Kung imong tanawon sa verse number 2, and the Lord was with Joseph. So verse number 3, and his master saw that the Lord was with him. So how many times we mentioned 3? So book ito of Genesis chapter number 39. Actually, hangtod na siya sa katapusan sa book of Genesis. So it talks about those long life story of Joseph. So karon pa ko nun, as God's people, try to imagine if God's presence absent sa tuwa. Kung imagine nimo, walay presensya, walay mugiya, walay magtubag sa itong pag-ampo, walay mo care sa tuwa, walay mo dancing sa tuwa. Let's try to imagine what your life will be. So, and kung atong tanawan atong kinabuhi, now all of us desire to live for God, but the things we don't desire is the presence of God within us. So, usahay makaingon ta kay naa naman ang Ginoo sa mga pastor sa diha nga nagtuo ko, nagdawat ko kay Kristo. God's presence is never absent. Ginoo na siya. Pero there are things na dapat nato perti na mabati ang presensya sa Ginoo. Diba? So, ang bugtong nga pamaagi nga mabati nato ana ang presensya sa Dios nga sa tuwa kung naatay panahon sa pulong sa Dios, kung naatay panahon sa paging-fellowship diya sa iyahan, kung naatay panahon sa pag-ambot. So, now, we cannot live for God until God's presence lives in us. So, mao na yung vice versa. Dili na makinabuhi na Diyos no, or diha para sa Ginoo, hangtod na ang presensya sa Ginoo wala sa tuwa. Diba? Kung imong tanawon ng Bible, nga not all seek God, but all kitawag seek for the Lord. So, wala tayo panahon para sa Diyos. No, kung atong tanawon ang tawhanon natong kabahin. So, in the text that we have tonight, actually, nagsugod sa chapter 37, and then iambak sa chapter 39, hangtod sa 50, no, sa book of Genesis, ang istorya ni Joseph. Taas kayo, parang mga alas 4 sa adlaw, siguro ka pang mananin, no? Kayo taas-taas mo niya, okay na sa inyo, ha? Nag-email dun. Ay kumagtanaw mo kuwan, kahantod na yung kadlaw. Karoon pulong sa Ginoo, di ba? So, bala no pariha katong kay Paul, nagwari siya. No, nakatulog. Niya karoon pagkatulog, hapon namatay. Di ba? Nasa Bible. Si Mal, si Eutychus. So, nahapon siya. No, na akong kakuyawan po na ay matulog diri-during panibaho. Kasi mapakong iyang ulo ba? Di ba? Labi na sa buntag kadang kay matulog. Amen. May na lang. No, so anyway, ingon sa Bible, and sa ato ang teksto karong hapon we can learn, and many times we learn about the life of Joseph. But Joseph's life is not good as we expect. If ang presensya sa Ginoo wala sa iya. Diba? Dili kumbaga kani si Brother Jubil maayong tao ni. Dili ta makakonclude na maayo ng tao kung wala sa personal na relasyon may tungod sa Ginoo. Kaya nga naman, ang nag-develop sa ato ang gitawag inward na kinaiya is kung dili ang Ginoo mismo. So, now, always remember, when God is with us, He can make us different from anybody. So, murag ka na, kung naa kay Ginoo, dili maingon social, pero murag lahigon jud ka sa Ginoo. Kanang ginaset apart kaniya, ginalahit kaniya, that somebody nga magtanaw sa imo mga lahit ka kay sa uban. Dili kay tungod naglahitan, nagseparata. Kung dili mauna ang ginabutan sa Ginoo nga pagtanaw sa tao sa tuwa. Just try to walk around there and somebody will see him mga, are you a Christian? Somebody asking, asa ka na sila? Somebody is looking sa imo nga mubutang sila muna-muna kasi
a Christian nga now. And He can bring us and put us into the place that we never expect to achieve in our own life. Kanang ginadala ka sa Ginoo ba unsa man ta kaniya to? Just try to look back sa imong life. And makaingon ka kaniya to pastang paita. Karon di ay tabang na lang. So pait kay nato tabang na lang ron. So ginadala ka sa Ginoo sa sitwasyon kung diin wala nimo gi-expect nga diha ang imong abot karon. So and because God gilahi ka sa Ginoo ang aduang pangadtoy kaniadto makakaon sa kalima sa katulong adlaw, diba? So wise na. Pero when you know God, sa diha nga ang Ginoo nga naa sa imo, you never expect that God bless you nga hangtod nga imong na-realize the difference, the life that you have right now and the life that you have before. Diba? So unsa ko kaniadto? So, and that is what we can learn about the life of Joseph karon na kapuno. Now, since ulan-ulan ay bagyo ba? Sige naman ulan. LPA, so bagyo par. So, now, the Lord was with Joseph. First of all, karon kapuno, three things. Number one, when God's presence was with Joseph, or with us, He can make us to prosper. He can make us to prosper. Look at verse number 2. And the Lord was with Joseph, and he was a what? Prosperous man. And he was in the house of his master, the Egyptian. Now, ang bugtong nga pamangina, wala tay lain ginapangandoy personally. No, sa ako man ako sa imo nga mag-prosper ta aning kaliptanan. You become hypocrite to say, Pastor, ay natay ka. Kaya nga naman, tanan nato ginapangandoy gusto nato nga kanang prosperous sa nato ang kinabuhi, aruhay, di ba? Makakaon o isa ka adlaw, ka tulo, o humba, pahit na. So, and most probably, nga ang nato ang ginapangandoy nga mag-prosper ta. And then we go sa gitawag nga work, no? Gusto na to ma-achieve tong high gitawag nga position that we might gain gitawag more nga salary para makaingon kung makuha ako na arang-arang dito. But without realizing, if you are a child of God, if you are more on sa butang sa kalibutan, and God says sa imo ang prosperity wala sa kalibutan. Nasa Ginoo. And most of the time, ang butang ginagukod dato Bisag di nato kapsan, ginagukod kaya po nato, kay nga naman, kay pagnataw nato, kami nato makapot, pagkapot nato ato, makaingon nga prosperous na ang ato ang kinabuhi. So now, we go to Bible, and the Lord was with Joseph. Now, what ways nga i-encourage sa Ginoo nga maging prosperous sa atong kinabuhi? Joshua chapter 1, verse number 8. Ingon sa Bible, Joshua chapter 1, verse 8. This book of the law shall not depart out of thy mouth, but thou shalt meditate therein day and night, that thou mayest observe to do according that all that is written therein. For when thou shalt make thy way prosperous, and thou shalt have good success. Nga daw ang gitumbok ni sa Ginoo, gingon niya kay Joshua na ang tinuod na prosperity is makaplagan nato sa pulong sa Diyos. Why? Because God's Word talks about God's blessing. Now, God's Word talks about guidance. Now, God's Word talks about comfort, talks about joy, peace that we all needed every day. So, kung naa kay time sa pulong sa Ginoo, and that is the way gitawag nga mag-prosper ang imuhang gitawag nga kinabuhi. So, kay nga naman, ato ang i-mold at atong kagalingon sa pulong sa Ginoo kung gusto ta nga maging successful spiritually in serving the Lord. You know what? Daghan nga mga Kristohanon, they forsake their time in the Word of God. Look at their Christian life.
Kumbaga, walay taas sa tuwadri. Pero tanawa ang mga Kristohanon nangalagad sa Diyos, mawala na yung panahon sa pulong sa Ginoo. Uga pa sa kanang growth na way ulan-ulan. So, and kumbaga, walay mabuhi. Walay ginawang energy. No, diya sa Ginoo. But we are challenged by the Word of God. Kung sa ingon sa pulong sa Diyos, isip na anak sa Ginoo. Sa Psalm chapter 1, palihog lang. Sa itong mga Bible. Psalm chapter 1, kung sa ingon sa pulong sa Ginoo, direct. No, sa verse number 2, ingon siya, kung ikaw anak sa Ginoo, but His delight is in the law of the Lord, and His law that He meditate day and night. No? So, ingon sa Bible, and then kung ingon makita verse number 3, and he shall be like a tree planted in the river of water, and bringing forth his fruit in his season, his leaf shall not wither, and whatsoever he doeth shall what? Prosper. This is the importance to gitawag na pulong sa Ginoo. Now, ang tinuod na success is not when God's presence is with us. No? So, kung ang presensya sa Ginoo is na sa tuwa. Now, as we go back sa tuwang text kay Joseph, ingon sa Bible, and the Lord was with Joseph. Maunay saad sa Ginoo siyang mga katawan, I will never leave thee nor forsake thee. Ingon sa Bible, bisan pa I gitawag even with you until the end of the world. And that is the promise of God, His eternal presence with His people. No matter what kung unsay mahitabo sa tuwa, whatever circumstances, but God's presence sa kinabuhi sa anak sa Diyos, dili kayo na gitawag na mawala. Now, when you look at the gitawag Joseph's life sa chapter number 37, no? And kung imong makita diha, makaingon ka mismo in the human point of view, makaingon ka na life is unfair para kay Joseph. Nga naman, so kung atong isummarize lang, because our time, hindi na ito makutlog tanan. So, kung atong tanawon ang iyang kinabuhi, nakaagi siya mismo kung baligya siyang kabulingon ng mga igsoon. Diba? Dili na lalim. Nga murag kumbaga, kung dusing mo kabuok, ikaw gibaligya, murag makaingon siguro ka mawa kay kapuslanan. Diba? Nganong unsa may rason nganong gibaligya man si Joseph? By the way, anong gibaligya sa kay tungod halinon siya? Ha? Nganong gisilusan man siya kay? Ha? Tungod during that time, sa diha nga nagdamgo si Joseph, giingon niya sa iyang damgo ang iyang mga igsuon mo muyukbo sa iya, pati iyahang ginikanan. Kasi, kaning manghura ni, maunay maghawod-hawod. Diba? Sahay ka na. Manghod, maghawod-hawod yun. Diba? Anak mga manghod. No? So, nahiniyoko diha. So, kung imong nagtawon, si Joseph, na ang pulong sa Diyos ay kung nanong gibaligya sa because of envy. Nganong nag-invade man sila, nganong nagsilos man sila. Kay gitawag Joseph, kay tungod liman ka nga ang magulang, muhatag og espiritu sa iya. So, and that is gitawag. So, tungod ni Ana, dili nila madawat. So, it seems that Joseph living his life as the world against him. No, kumbaga, di magyud-pabor sa ang panahon. No, naigo ramang nako gisabot ni siya. No, and always remember this, na walay dambos ng panahon kanon ha. Ang basingon ka, magdambo ka niya, ugma milyonaryo na ko nagsakay kung Fortuner, action ka kay dambo, paguran ka dito yung nasakyan. So, ikapoy na kang kagot o lubig. No, so, tanaw ni Joseph, ano siya nga, murag ang kalibutan ng batok sa kuha. Kaya nga naman, mismo iyang igsuon. No? Never show love toward him. So wala nang pakita o tear sa iya. So siyempre, manghod, kung sa ginikanan pa, is not to offend them, tanan. Sorry, dito, manghod, diba? So, let us be fair. Amen ba? Ginikanan? Anak po na ito ng kinamabuhangan. Diba? So, ayaw lang puro manghod.
So, apilon po natong magulang yung anak mo po nato na. Amen ba? So, ako kay Fairman. No? Pag bunalan na akong isa, doon ba sila bunalan? Anak pa na ko. Kasi makapilang-pilang ma'am, apilon ko. So, parang buhay mahay pa. Tagsa-tagsa. No? So, now, and his own brothers sold him because of in vain. Malas ang gingon na tanan mo bow down diha sa iyaha. But kung imong tanawon, makaimong ka nga ang kinabuhi dili patas. Nganong nahitabo man ni sa kuha. But you know what? Sometimes there are God's purpose and plans na dili na ito masabtan. So, nganong man gibaligya si Joseph, nganong nahitabo man na sa iyaha. And sometimes makaimunta ka siya, kumbaga lugi kay siya. No? But remember is God's people, kung sa iingon sa Bible, sa diha ba nga nahalin si Joseph, makaimunta, gipalit dito ni Kinsa? Kinsa'y nakapunit sa yaha? Ha? Kinsa ganito? Verse 1. Gidala sa dito ni Potiphar. So, and in verse number 1, and Joseph was brought down to Egypt. Dito na siya. And you know what? Pag may tag itawag Egypto, noon kayo ang mga Hudiyo dito. Ano man, tanan ang mga Hudiyo na na-dito during that time, mahimo sila slave. Mahimo silang gitawag nga slave. Now, and even sa Bible, an officer of Pharaoh, captain of the guard and captain and an Egyptian, and brought him to the hands of the Ishmaelites, which had brought him down hither. Now, kung imong tanawon, gidala na siya, ingon siya maigsulod, wa na isagapan. In fact, kung imong tanawon ng storya, no, ang iyahang gitawag na sinina, coat of many colors, gibuling-bulingan sa iyahang maigsulod og tubo. No, kay para mayingon siya nga kanis imong anak nga pinakapinangga gikaon sa wild animals. No? So, pero ilahang gitawag nga kung kana ba lang ang sitwasyon, imong makita ang presensya sa Ginoo siya. There was a time na nag-decide sila nga patyon si Joseph. Kinsay ni babag sa ilaha? Si Reuben. Dito sa isulat. So, and kung imong nandawon niyo sa Bible, gibabakan sa kana pa lang nga gipakita sa gitawag sa tuwa, makita nato ang presensya sa Ginoo. And remember this, there are some in real life. Doon ay mga igsoon na to that dili ganahan sa tuwa. And there are some gitawag brothers and sisters nimo nga dili ganahan sa imo. But si Joseph, iyahan ang na-experience. And then, and then because that is the way, and then that God, na gi-reveal sa iyaha, that God has a plan for him. Gipakita sa Ginoo sa iyaha. But God's presence was with him. He was sold into the good hand, in sa Bible, gidala siya dito sa Egypt. My friend, in the Christian life, there are, in sa Bible, sufferings. There are hindrances, difficulties in life, but if God's presence is in you, He will make that circumstances a stepping stone that He can bring you to a better life. Kumbaga, makaingon ka na unfair para sa iya, gibaligya siya, and then without knowing nga maunay mahitabo sa iya, ang iya nag-interpret naman siya sa gitawag nga dreams, gihatag sa Ginoo sa iya, ang plano sa Ginoo para sa iya, pero dili nila madawat. Yes, adunay mga butang that we act like the brothers of Joseph. When God says ingon ani, grabe ang ato ang reaksyon. And then when God says sa iyang pulong, we ought to obey. Kinahanglan natin iwaton, kinahanglan maging faithful na, Lord. And we ought immediately ask, Lord, mao ba ang imuhang gusto? Usahay nga ito taparay sila, dali na kayo mo react. Pero kay Joseph, dili kapildihan ang pagbaligya sa iyaha, kay ingon sa pulong sa Ginoo, because Joseph, sa verse number 1,
And Joseph was brought down to Egypt, and Potiphar, an officer of Pharaoh, captain of the guard, an Egyptian, bought him of the hands of Ishmaelites, which had brought him down into a Kedar. And the Lord was with Joseph, verse 2, and he was a prosperous man. So, kung imo makita dali sa kinabuhi ni Joseph, and then, kumbaga, anong nahitabo na ang Diyos dili siya muhatag sa imuha ug pinaka-the best nga life kung sayo ra ang imong experience sa kinabuhi. Mo na realidad. No. Sometimes we try to reach kanang desire sa mga butang nga gusto na ko diretso. Gusto na ko nga kanang pinaka-the best yun. Pero dili gitawag pwede nga sa sayon ng nato na siya na makapon. Kaya nga naman, maunay disenyo sa Ginoo sa kinabuhi. Kung imong tanawon si Joseph, and then nga naman, and the Bible says, the Lord made him to prosper. Ang katong pagbaligya sa iya, usalang ni ay ka stepping stone nga para makapot niya ang higher na posisyon na gihatag lamang sa Ginoo para sa iya. Sabi niyo the Lord, gusto ka na ingani dayon, no? So remember this, pag ang Ginoo gitawag na sa atoa, ang iyang presensya adunay prosperidad mahitabo in and out sa tuang Kristiyanan. Sometimes mo kayo na lisod mag-progress ka physically, financially, and you are dying spiritually. Hindi pwede na. Ang una, i-bless sa Ginoo ang imong spiritual. Bago ang mga material mo. Because He can never bless anyone or even a believer if that believer is not growing in his spiritual life. Mauna siya nga, tingala ka sa usawa itong pagpaningamot, panintiin. And still, we have the same life. Di ka ito makapunta. Testingin na tulog focus sa inyong spiritual. And you will see the difference sa inyong kinabuhi. So now, kung ang presensya sa Ginoo aduna nga naa sa tuwa, adunay seguridad nga gitawag nga prosperous life nga ato ang maangkon. And then number 2, karon nga punon. When the Lord was with Joseph, Joseph always found favor with God. When the Lord was with Joseph, Joseph always found favor with God. Look at verse number 4 to verse number 6. Ingon sa Bible, and Joseph found grace. It's all by the grace of God. And Joseph found grace in his sight, asa? Sa katong, nagdala sa iyahan dito sa Ehipto. And he served him, and he made him what? Overseer over his house, and all that he had, he put into his hand. And it came to pass from that time, verse 5, that he had made him overseer in his house, and over all that he had, that the Lord blessed the Egyptians' house for Joseph's sake, and the blessing of the Lord was upon all that he had in the house and in the field. Now, gusto na ko ni natin makuha lang diri gamay. Dili man nato matungkad ni. So, and I hope that God will speak to our hearts tonight. Now, sa diha nga ang presensya sa Ginoo naa kay Joseph, aduna siya kumbaga nga connection perme nga pabor nga mahatag sa Ginoo. Kaya naman, in order na makakuha ka og pabor, kinahanglan ma-please nimo ang Ginoo. God cannot please how much money we hold or nasa to ang bangko. Dili ma-place ang Ginoo ni anak. Dili ma-place ang Ginoo because you have like this. Kumbaga, everything is na sa imo ha. Unsa man nga pamaagi nga ma-place na to or malipay na to ang Ginoo.
pinaagi sa atong pagsalig, bisan pa man ang iyang plano, dili nato masabtan, and still we trust Him, we can please God. For without faith, it is impossible to please Him. So now, makita nato dire, pingon sa pulong sa Ginoo, when Joseph served in Potiphar's na pumingon ka, siyempre, kung nga kuyaw na tao, kuyaw ko ng kuyanan. Makonsider na itong mga palasyo. And he served in sa Bible. Now, ang mindset sa mga tao, pag naay mga Israelites na makaadto dito, siyempre, unsa pa may sulugon. Diba? Sulugon. But notice what kind of life Joseph. Naiyak na ang kundri sa verse number 4, and Joseph found grace in his sight, and he served him, and then he made him overseer, and then ingon sa pulong sa Ginoo, nga naman nga naay pabor, kung imong atrasan sa verse number 3, and his master what? Saw that the Lord was with him. Nga nung ipaburan man siya sa iyang amo, it's because God made him different from those people na naaditong dapita. Di ba? Kung saan pa, murag siya mag-ilahi diha. Naagyo, pareha mag-yung natao. Pero siya mag-ilahi. Nakita sa gitawag na iyahang Tagalog, ang iyahang master, that Joseph was a different man from anybody. Ano man? It's because the secret and his pastor saw that the Lord was with him. Now notice, so checking on verse 3, and that the Lord made all that he did to prosper in his hand. Kinsa may source ang Ginoo. Kung imo makita diri ang kinabuhi ni Joseph, dili siya gitawag slave. He is an overseer. Diba? Kung sa tuwa pa, kung sa trabaho, supervisor. Kung sa rin yung trabaho ng supervisor, tanaw, mabasik ka lang na yung sikya. Diba? He is an overseer. Somebody expect yung may suwan, bukasan na to siya, sulubuan na siya dito. But God yung sa Bible, throughout sa, siyempre, kung tao sa na-discouragement niya nito, pero wag niya ipairal because he understand that God's plan was a perfect plan for his life. Diba? Kasagaran na yung na trabaho ka, buhay yung tawag si mga servant. Pero kuyaw ka servant, di angat mandayon siya. Tiglantaw raman. Dapat ang mga baguhan subuhan, di ba? Ano man? Because the Lord made him to prosper everything in his hands. Kinsa man ang Ginoo. Walay kalabuan ang atong spirituhanon, walay kalambuan ang church, ang individual, kapamilya, kung ang Ginoo dili maglihok sa atong tagsa-tagsa kinabuhi. Ang saan paglago ang simbahan kung walay Ginoo nga mulihok? And then he was not a slave. Most of itawag person nga dito sa Egypt, nahimo silang slave because his master saw that the Lord was with him. Joseph found favor in the sight of his master of what the Lord has done in his life. He is not just a servant, but in the Bible, overseer, and everything was entrusted in him. Diba? Kinsa may musalig. Kasagaran kung nakay amo ka na trabaho ka, usay magbutang-butang sila o bata sila misat doon trayo mo. Mawatan pagkandili. Pero kay Joseph, kung imong nandawon, nahimo siyang overseer. God's favor is only to those who trusted Him and faithfully serve Him. Ayaw, na nga, anong walang may blessing ang Ginoo sa kuha? Anong walang may pabor ang Ginoo sa kuha? You need to trust yourself. Ask yourself, am I faithful to God? Nagsalig ba ko sa Ginoo? It's easy for us to claim
towards God's promises, but remember, God will bless us according to our own deeds. Never forget that. Ayaw lang i-claim na, Lord, ingon man ka. Lord, ingon man ka. Nag-ingon ko diyan, Ginoo, nga perlanginan ta kung matinutanan ko ta. Vice versa, Ginoo. So, Joseph's life, we can never see. Sa pagbaligya pa lang against sa iyaha, ang iyang maigsuon, anong gi-bless siya sa Ginoo? Because he remained faithful. Yes, nga naman, because God's grace made him faithful. Amen. Ikaw di ka magyaw-yaw. And throughout sa nahitabo sa iyang kinabuhi, God's people, we can never see and even read there is a Bible that he murmured what he is going through. What he was going through in his life, wala na ito gitawag na nadumog si Joseph. Ano man ni, wala na ito nabasa sa Bible na even siya nagreklamo sa siyang kinabuhi, nanong gibaligya siya, nanong niabot siya sa mao gitawag na lugar na kung diin wala niya panganduya nga moabot sa dito. But how many times we murmur against God? Nagpagulpo dali sa Lord nga ano man and God provided us well. He gave us all. And not gitawag the amount we expect to receive, but He is the provider. And then yet we still murmur and murmur and murmur. Nagpagulpo ka, pero ang pangutana ka ron, Lord, ingon ka mong bless us mo. Now si Joseph, even iyahan igsuon against sa iyahan, nakaadto sa lugar, doon ay posibilidad na mahimo sa kitawag nga sulukuhan dito. But you can never find in his life. Ngayon sa nga unsa man ning kinabuhi, ani di malasa po na ko nga natao ni kalibutan. Wala. Nga naman, but rather willingly obey and subject to God's purpose in his personal life. Sa kita, gi-bless ko ta sa Ginoo and we still wala. Makaingon ta permigo. Oh, ingon sa Bible, God favored sa iya ang nahimong overseer because the Lord was with Joseph. Now, bisan asa sa adto na ay pabor ang Ginoo. Maunay gisaad sa Ginoo sa iyahan. Now, listen to this. When the time nga si Joseph, kung imong basahon ang istorya, na chapter 39, si Joseph put sa iyahan, asawa sa iyahan, Jose. But he refused. Now, ano man, tungod ni Ana, ang baka na to, balikan na to nun niya, kaya 4 ng itaas ng istorya. Tungod ni Ana, nibalibad siya, kung siya nahitabo, naunsa siya, na preso. Ay, you know what? Bisag asa ka, kung anak ka sa Ginoo, kung na ang Ginoo, everything na mahimong prosperous. Look at kung unsa pod ang nahimo sa iya nga even nga naa sa prisuhan. Verse 21 to verse number 23. Tanawa. Verse 21, but the Lord was with Joseph and showed ingon sa pulong sa Dios pagkanito. Him mercy and gave him what? Favor in the sight of the keeper of the prison. And the keeper of the prison committed to Joseph's hand and all the prisoners that were in that prison, and whatsoever they did there, he was the doer of it. Pagbihira po naman itong magkaingon ka ng pagkabaligyaan eh. Naitigilot rad. Mayor sa prisuhan. Pero ang tanong siyang maigsuon, sa gabal siya. Ang tanong siyang maigsuon, murag ka nang nagpaakawod-hawod siya.
Pero kung imong tanawon, and then in verse number 23, and the keeper of the prison looked not to anything that was under his hand, ano man? Because the Lord was with him. And that which he did, the Lord made it to prosper. Na-notice niyo na? Every time na mag-prosper si Joseph, dunay katumbas, dunay sumpay, the Lord made it to prosper. Diba? Napreso pa ka, napasanginan lang. Murag sakit na. Pero si Joseph, imong makita, nag-angal ba siya? Wala. Nagpagulpol ba siya sa iyang sitwasyon? Na mapreso ka, maway siya? Timan bisag unsa pa'y sirkunstansya nga moabot sa imuha, bisag unsa pa ng kalisdanan imong magian, kung ang presensya sa Diyos is naa sa imuha, God will always put you in a better place. Nga dili nimo, wala nimo gihandom nga maabot ka diha, kay tumod ang pakigsaad sa Ginoo sa tuwa, mo prosper ka kung mutuman na ka sa iyang kabubuton sa itong tinabuhi. Imagine ni mga sulubuon unta sa balay, tigdan awal. Nahimong supervisor. Siya unta ang gilipyo ito sa presuhan kay na preso siya na hinuon ang gimasaj. Nahimong sang mingo. Ano man? Because the Lord was with him. Usahay maningkamot ta diri taman atong buhaton, malimtan na nato ang Ginoo, pero pangutanan do you prosper? Walay tao sa Ginoo nga mobiya sa iya makaingon siya nga gi-bless siya sa Ginoo kay tungod ni bulag siya sa Ginoo. Kasagaran nga makasinati ni ana pilmero lang, pero at the end of the day pinahinay ut makaingon siya the only life na maging prosperous when you keep holding to the promises of God and be faithful sa pag-serve sa iya, sa pagtuman siya kabubuton sa itong Pinoy. Sa nindot, nakita na ito kay Joseph, Bible report. Stop murmuring. Let us obey the Lord. Kung konsenda niya, be content. Iba ulit niya. Pero siya wala, pero kakao, ang prosperity sa Ginoo, wala siya nag-ingon nga maabot sa tuang sinako masabit. Pero kung haa kay Ginoo, ikaw ang pinaka-prosperous na tao na nagtinabuhi ng kalibutan. Tingnan niya kay Joseph. Even he was in prison, God made him different. The keeper of the prison committed all into the hand of Joseph, for the Lord was with him. So, that's why sa Bible, maangkon nimo ang tibuok na butang sa kalibutan kung may presensya sa Ginoo ang may kalikay. There were times sa itong kinabuhi na gusto natin yan, diretso na. Ay nga naman, gusto na makipantay. Gusto na matingala ang tao sa tuwa. Pero hinumdumi ang Diyos ay dapat atong tingalaw. Siya lang ang atong gitawag kay naman, dili na magkasurvive sa pagpangalanan sa iya. We cannot gitawag do and live a good life that we experience right now if God allow us na to prosper. So, asa man ka, na sa mutuo ko tungod sa pulong sa Diyos. Ang Kristohano dili man gyud tanan kinabuhi mahayahay. Naatoy kasakitan. Pero kana nga kasakit wala na naghatag og pruweba. Ang atong kinabuhi is kumbaga dili fair ang Ginoo na kung diin nagpakita lang na bisan sa atong gitawag kalisdanan nakita gyapon nato ang pabor sa Ginoo. Kaya nga naman, dili na ma-erase, dili na mabakwi ang iyang isa at siyang mga nakawag. Kanindot sa kinabuhi ni Joseph, usay kong imong tanawang matay. Nahimo lagi itong overseer. Ya, karon kay gitingtal ka, na preso pa dito, dito pa. Pero mamay ko ito.
whatever things na ma-experience nato sa kinabuhi, whether it is good or bad, let us honor the Lord because God has a message and plan and He knows what is best for us. Kabalo sa pinakadako. And lastly, tonight, not only when the Lord was with Joseph, always found favor in the Lord. When the Lord was with Joseph, God made him to conquer all his trials and temptations in his life. Mo na sikreto. Usahay, kung may kontak presensya sa Ginoo, blessing. Wala ba mo kabalo when we talk about the presence of God? It includes sa iyang protection from falling sa tuwang pag-kinabuhi ng Kristohan. Kung imong lantawon diri galing sa chapter number 39 verses 1 to 20, verse number 7 to 23. When the wife of Potiphar did tempt him, Joseph was revealed. Ano man? Ano how? Si Joseph, wapong tao. Sama na to. Ay, kuriya. Wala. Amen. Kaya kung inong tanawin sa verse number 6, and he left all that he had in Joseph's hand, and he knew not what he had, save the bread which he did eat, and Joseph was a goodly person and well favored. Tall, dark, and tall, dark. Kung imong lantawan, he was a favor man, di ba? Sa kalibutan, na-adoy gwapa, na-adoy sakto. Kaya nga naman, all God's creation is what? Beautiful in their own time. Di ba? Pero kung imong lantawan diri, tungod sa, ano man, although nga na-ay prosperity ang gitawag na katawan sa Ginoo, dili yun kung nimo malikayan na naapoy si Satanas ngayang gamiton na para hindi ka mag-prosper. Diba? Ano mong pagabuhaton sa Ginoo, naapoy perting counterfeit ni Satanas. Kung sa Ginoo, para kitawag na mabungkag ang panalangin sa Ginoo, di kay Joseph, gigamit ni Satan ng iyang wife, ni Potiphar. Verse number 7, and it came to pass after these things that his master's wife cast her eyes upon Joseph, and she said, "Lie with me." Ining magkita sila, kinata niya ba? Pwede ta na magbuhat. Kaya wala bitaw imong amo diri, tapa na ka. Pero wala mo kabalo, and that is gitawag, that gitawag na technique ni Satanas na para si Joseph mawala sa iyang focus diya sa Ginoo. But Joseph, kung imong tanawan, I like the way he responded. Sa verse number 8, tanawan. But he what? Refused. Matay ko, si Brad Elmer yung bitat kinhatan. Udahan pa doon. But Joseph refused. Nga naman, tanawa, verse number 8, and said unto his master's wife, Behold, my master wanteth not what is with me in the house, and he had committed all that he had to my hand. Joseph was not only faithful to God, but also was faithful to the responsibility that his master assigned him to do. Sometimes faithful man ko sa Ginoo. How about those people that God used para sa imo ha? Dapat maging faithful po ta. Diba? Maging committed ta to the work where God assigned us to do. You need to be faithful to the ministry. Na kung diin gitawag ka sa Ginoo. Why, if you look at here, yes,
There are temptations na mabot sa itong gitawag na ministry, but always remember, God, what I have said this morning, He is praying for our faith. He is encouraging us. Now, please never gitawag na ruin the trust that God gave you. Diba? Tanawa. When the times na walang-wala ka, mangayot na sa Ginoo, tagaan biya sa Ginoo. When the times we receive and then we reject what God's na ino nga, Ma'am Arian, kanang magdato ka karon. Amen. Ang problema ana Ma'am Arian, basig dili na pud ka musiba kasi sige na outing. Diba? Brad Elmer, kanang imong gikinahanglan, pabahapon na to ng San Carlos o kanang Bulawan. Ang problema ana, Brad, dili na ka makasdudog sa school, kay mamunit na kag Bulawan. You know what? Usahay ikana na. Nagka-pray na sa Ginoo, Lord, kadai ko ingon-ani. And then when the time God gave us, dili na takahinumdo, di na takatuod kung asa takadyato. That's why mingon na Ginoo Isaac. Isaac mong duha kay mag-outing o di na magtutog sa school. Isaac mo, maintain lang mo kay ano man. That's the best life na kiyatan sa Ginoo, that you can always recognize God. And although ikana ato ang sitwasyon, but be committed to the ministry that God called you, because God knows how He can provide sa Lord. So, ano sa matay, ma'am? Ang imong bana, ma'am, bagisaligan, may akuanan niya. Kung dili kung kumusugot, ma'am, na tanan niya gisalig sa kuha, mahimong kawang niya, makuha to lang ako ang testimonya. You know what? God gave us all things to enjoy. He entrusted us so many things. But we forget that we are only as stewards and not the owner. Amen. Kalimutan ako magbalantay ang daita. Tiggunit naman daita. Pero ako kay kita na may tagihan. Verse number 9, there is none greater in this house than I. Ma'am, ingon ba yan ng sinubanan mo? Paano yung lahat ko? Pero siya ko, neither hath He kept back anything from me, but thee, because thou art His wife. How then can I do this great wickedness and sin against God? Ma'am, sawa ka niya, ma'am. Dili yun pwede, ma'am. Kaya kung sa pa, maputbol siya. But kung imong tanaw na istorya, because our time is limited, wala pa yung iundangan sa wife ni Puli. Hangtod na, baka na hinunggan na preso siya. Pero si Joseph, naasay conscience na limpyo yun as Krista. When the wife of Potiphar did tempt him, Joseph was refused, for he never allowed Satan to ruin the trust of God, His testimony, and especially sa pagsalig sa iyahang kaganon. But Joseph, most of all, he recognized God and had great fear in the Lord. Nasa, ma'am, kumbaga mabuhat na ko na, dako kayo nga kasalanan, diya sa gitawag masa sa Ginoo. And God protected him from temptation and from his fall. Truly, the Bible says, if God before us, who can be against us? During that time, pwede siya mahagbo. During that time, pwede mawala ang dignidad. Dili man mawala ang iyang kaluwasan, pero pwede mawala ang dignidad kung maguba ang plano sa Ginoo to let the people of Egypt na makabalo that the God of Israel is true and living God. Pwede nga mawala itong plano sa Ginoo para sa iya. But thank God, iyang iprotektahan. When we fully serve the Lord, faithfully serve the Lord God's people, and obeying His will, God will never allow us to fall, but He wants us only to prosper for His purpose and glory.
Dili sa gusto makakbong ka eh. Kaya nga naman, bisan yan si Satanas, wala na sa gitintal sa Ginoo. Ngano natintal man ang tao kay tungod sa iyahang unod nun na Panginoon. According to the book of James. Because you cannot say na sa diha, gitintal ka sa Ginoo, no. And at least giprotektahan niya si Joseph. Ang sama, mga dili pwede. Ano man kisaligan sa mong pana, ug labaw sa tanan na ko'y dago makahadlok sa Ginoo. Pag wala na'y kahadlok natong mabati diha sa Ginoo, that's the time we do what is right para sa tuwa. We can make things that can produce happiness sa itong kinabuhi, in fact, even though it is against God. Kung wala na'y kahadlok, pasalamatan itong Ginoo na naapay kahadlok, konsensya, balang espiritu na kalihos sa kasing-kasing ina. Ay kung wala na we can never live a holiness. A holy life. So, sa diha ngayon makita si Joseph, daghan failures niya, daghan circumstances niya, na-conquer niya because the Lord was with him. Nga naman, di ba? Pwede siya mahadlok ato. Now, kung sa may dapat makadiscourage siya, anong ma-overcome yan? Kinsay naka-remember dito sa prisuhan, doon ay duha ka tao dito nga nagdanggo ang baker o ang cupbearer. Tigdilaw sa pagkaon. Niya karon sinabi sila nga, doon ay usa ka tao dito nga musabot og danggo. Nagjubil kung maayo ka sa side danggo, insultis ko. And then, nasa na, sa baker, una man itong nakagawas. Ingon siya nga, kanang, kung masabot na ko na yung imuhang ko, tingnan ko kung hari-hana, ako'y nagpasabot anak. Every time, kaya naman, para po nga pagkahuman mo gawas, ako na po, para makagawas ko. And you know what? Discourage kung ikaw lang si Joseph, ma-discourage yun ka. Every time mo abli ang pultahan sa prisuhan, tindog sa ako. Mukanta na sa malaya na ako. Na pag-ingon kayo ka, ay, na-insulting hari. Ay, dili siya. Then another na po, di-abli na po ang pultahan. Ay, salamat, finally. Pero wag yapon, you know what? Ang adlaw nahimuhang gabi, ang gabi niabot og simana, ang simana niabot og bulan, ug ang bulan niabot og tuig. As a matter of fact, nagpabilin sa prisuhan, human nasabot nila ato ang baker, nga isulti dito sa hari 2 years. Nabago pa sa nakagawas. Ino siya matay nakalimtan ang kwatong baker. And there were times sa itong kinabuhi, sometimes we trust sa usa ka tao that can deliver us sa sitwasyon na kung di tanaw nato na makatabang siya. Pero wala. Ang Diyos rin makatabang sa tuwa. Amen? Ang Diyos. But God, sumalasong ingon, after niya ang paggawas niya, and then, nakadungog ang hari na siya, saka dito ko di ang posisyon. O kung ikaw si Joseph, makasurvive ka kung may klasya sa Ginoo. Kung ikaw si Joseph sa mga pangitabo na wala ni mo i-expect, udahin ko ba ka sa Ginoo? Kung sa'y lesson nato makuha karong kapuno na we close, the lesson we can learn from Joseph's life is the importance of trusting God and His will and purpose para sa tuwang kinabuhi. Importante ang atong pagsalig diha sa kabubuton o katuyuan sa Ginoo sa atong kinabuhi. Ayaw ina nga nakaagi kay anak na sitwasyon. Ayaw ina nga nagkani sa atin.
God has something for you. Ayaw, logic ka. Not only the importance of trusting God's will and purpose in our lives, the importance of faithfulness, forgiveness, and relying on God's guidance in challenging, even in challenging situations. Kung imo na mabasa ato dito, di ba? Sa diha na na siya dito, one thing na gusto lang emphasize sa Bible, gibless ang Ehipto, bisan ang panimalay ni Potiphar, tungod sa kay Joseph. Bisan ang imong panimalay, ikaw ra usa ng Kristiyano, and still God bless the Lord because of him. Bisan ikaw ra isa. How much more duha tulo o imong pamilya? Give bless to Ginoo kay naman during that time nga nag-famine dito sa mga katawhan sa Egypt, abundansya kayo. Dili kay tungod dato sila because imo sa Bible kay Joseph. Nabuhi ang pamilya kung sa iyong magsuot nga. Wato na dito, handod, dito pa sa long story. Pero always remember, ingon sa iyong magsuot patay sa pagkabalo nila nga si Joseph di ay ni. Siya na may right hand ning hari. So, kabilang hilak, wala, yun na kita, palipas ka ni Tani. Pero sa gisulti ni Joseph sila, dili ka mo ang nagpadala sa kuwan rin kung dili ang Ginoo. Ayaw mo kahadlo kung saan ka mo, because God brought me here to save your lives. Diba? Masahay, Lord, dili po din ba? Dili ako pusto, Lord. Lord, dili po din, dili lagi, Lord. Di na ito masaktan. Pero di nga napangagi na i-bless ka sa Ginoo kung imong sundon ang iyong pagbuti. Dili lagi, Lord. Ang nakanindot, makakatpon ta, kung forgiveness, kaya naman, yan, ipasay na iyong maisod. Joseph maintained his faith and trust in God throughout his trials, even when facing unjust imprisonment and betrayal of his brothers. He relied on God's guidance and believed that God's plan for his life would ultimately prevail. Joseph always to do what is right in accordance to the will of God. No wonder God prospered him. Gusto ba i-bless sa Ginoo? Tanawa ang life ni Joseph. Layo aras ang pinabuhi. Pero ayaw tingnan sa diha na nakisa ng Ginoo sa inyong ang Diyos ng imong commitment. He will never leave thee nor forsake thee. He can prosper you by simply trusting, obeying His will and purpose sa itong kinabuhi, and without any murmuring na sa ato ang kasingkas. Lord, strengthen ako ang faith. Help me, Lord, isang unsay circumstance, help me to be faithful like Joseph of old. Dili ka mahimon, life is unfair. Pero kung na ang Ginoo, tanang circumstance, pinagi siyang grasya o pabor, ma-overcome mo tanan. We can simply trust Him. We can simply trust Him because He knows what is best for you and me. Siya lang ang nakaman. If you are not saved tonight, maybe you need salvation. Because dili po mapuyo ang Ginoo sa imong kinabuhi kung dili ka luwas. Be saved. Manindog na palimod. Dalay ko, kung may bumaw na Diyos, dili manamang matungkad ang